Yo, what's up guys? Good afternoon. Mag-review lang muna tayo dito sa mixer natin na 12 channel. Ang brand pa pala nito is Challenger. Challenger, sa pagkakalam ko guys, yung Challenger na product is exclusive lang sa GBS Audio. So, una sa lahat, dito tayo sa likod muna. Ang specs nga pala nito guys is professional powered mixer, meaning built-in amplifier na siya dito sa loob guys. Maganda siya, 'di ba? May mixer ka na may maliit na ampli ka pa. So ang watts na pwede pa pala dito guys is 650 watts times 2. So dito yung power switch na. Tapos may lagayan dito ng para speak on at saka dalawang PL jack magkabilaan, left and right. At meron din ditong parang blower niya guys. Tapos sa gilid may nakalagay na yung brand niya, Challenger. Tapos may labasan ng hangin dito sa gilid. At sa harapan meron din maraming labasan ng hangin dito guys para hindi masyadong mainit sa loob. Maganda siya guys. So para makita natin yung digital na effect siya guys, i-on muna natin. So ito na guys. So una, dito muna tayo sa main volume niya. Meron siya dito dalawa, left and right. Ito po ay left and right na volume. Tapos ito pag yung ginamit mo guys, yung mode na ginamit mo is Bluetooth or MP3, dito nakalagay yung USB mo or naka Bluetooth ka, yung main volume niya is dito lang, dito. Tapos ito yung effects niya. Main effects ito guys. Tapos meron ding kanya-kanyang effects sa bawat linya guys. Ito yung orange din. Tapos itong fader nya 12, this is 12 channel guys. As you can see, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Yung fader nya guys hindi masyadong maluwag. Okay naman. Tapos punta tayo dito. Meron ditong XLR out papunta sa either sa mga crossover, mga processor nyo, or sa direct sa amp lang. Dalawa, left and right. Tapos meron din dito main out din ito pero PL jack dito pwede. Ito XLR. Tapos meron dalawang pang auxiliary dito, auxiliary send and auxiliary returns. Tapos ito mode nya, pipindutin mo lang yan kung anong gusto mo, Bluetooth or kanang audio na mag-insert ka dito sa mga channel na to. Lang, dalawa. Tapos USB, pag sinaksak mo yung USB mo, automatic na may mag-display siya na USB. Tapos ito yung program niya guys yun. Bright number 1. Next video itatakil natin yan guys. Bright hole number 1, i-push mo lang. Tapos warm hole, bright hole hanggang 24. Okay. So punta naman tayo dito. Meron din siyang built-in na graphic equalizer guys. Ito naka lang. Pag magagamit ako nito, usually ganito lang, flat lang dapat guys, kasi gagamitin ko tong ampli na to pang mid high. Tapos pag lalagyan ko ng konting guys, medyo salingsing siya guys ba.
So ganyan lang yung ginagawa ko, tapos dito na ako mag-adjust. So ito yung main volume niya sa auxiliary send, tapos yung main volume sa aux return, tapos yung volume niya sa sa headphone. Okay. So punta na tayo sa, tapos na ba tayo dito? Meron pa dito. Ito yung guys, volume ng kapag yung speaker na ginagamit mo dito sa likod, yung ginamit mo yung ampli dito sa ilalim, ito yung adjust niya, low at high, ito dalawa. Tapos meron din naman dito. So una tayo dito guys sa first channel, at saka same din lang naman yan. As you can see guys, yung mga volume niya naka off lahat yan, kasi naka-experience na ako guys, naka-flat siya lahat, naka-flat siya, di ba? Ganyan, naka-flat. Tapos pag on ko, yung mid-high ko, hindi ko namalaya na malakas pala yung low. Hindi ko namalaya na flat pala siya. Dapat kukunan ko ng konti ng low yung mid-high ko, kasi kayong nasisira yung yung mid-high speaker kapag malakas yung baho niya. Kasi meron naman tayong baho dito sa kukuha dito tayo sa auxiliary, di ba? So una, ito yung feeder niya, volume niya sa channel 1, at the same time meron din siyang main volume dito. So ito yung sa volume sa channel 1. Ito is pag pinindot mo to guys, hindi tutunog, di ba? So mute kasi. At saka itong green is pan, left and right. Tapos yung effects niya, usually ginagamit ko to guys pag pag may kakanta. Pero pag lang, ceremony lang, off talaga yan. Pero pag may kakanta, mag-request na lagyan ng effects, so ang ginagawa ko, lagyan ko ng effects dito. Tapos dito din mag-adjust ako sa kung saang channel nakalagay yung microphone ng kakanta. Tapos dito. Tapos lang, pakinggan mo lang kung anong mo guys. Tapos mag din kayo dito sa sa program niya, kung maganda ba pakinggan. Tapos i-off ulit. Tapos auxiliary, usually guys pag may bass magamit ako ng bass speaker, tapos usually i-add ko dito sa auxiliary, tapos sa mga processor ko, tapos sa main volume niya, usually 3 o'clock, tapos pag i-on mo na to, gagana yan na yung bass mo, auxiliary. Tapos yung low, mid, tsaka high. At ito yung guys, ano bang tawag nito, yung trim guys. Usually guys, hindi ko siya masyadong guys, binigyan ng guys, volume, especially sa guys, yung music source guys is from laptop or sa DG controller. Pero pag cellphone guys, alam nyo naman, mahina yung cellphone, di ba? Tsaka ko sa lalagyan ng volume dito. Pero pag laptop, mga DG controller, maliit lang, ganyan lang. Tapos pwede mic in, pwede rin PL jack. Tsaka wag nyo na lang itong pindutin guys, phantom 48 volumes. So guys, ito ay para sa pag pag magre-record ka guys, sa pagkakaalam ko. Tapos pag tapos na kong magamit, before ko i-off yung power niya, i-back to 0 ko muna lahat guys, yan. Tapos yung pan, same din yan. Tapos dito, tsaka yung sinabi ko kanina guys sa line 1, same lang din lahat yan guys, until dito sa channel 12.
Okay. So, I hope guys, may natulong akong kaunting kalaman sa inyo for the beginners. Thank you guys and goodbye.